tamang paggamit ng abono, tamang pag-imbak ng abono, organikong abono at green manuring, at rekomendasyon abono. Mga dapat gamitin na abono. Ang pagsusuri sa nilalamang sustansya ng lupa ay nakakatulong sa pagtiyak sa klase at dami ng abonong dapat gamitin para sa ating mga pananim. Ang Bureau of Soils and Water Management ay may laboratorio na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Maaari tayong lumapit para sa pagsusuri sa sitwasyon ng ating lupang sakahan. Mahahalagang sustansya ng taglay ng abono para sa halaman. Ang nitroheno, posporo, at potassium ang mga pangunahing sangkap ng abono. Nitroheno. Ang nitroheno o nitrogen ay nagbibigay ng berdeng kulay at nagpapabilis sa paglaki ng halaman. Isinaayos din ito ang pisikal at pisyolohikal na bahagi ng halaman at ang proteinang taglay ng mga butil. Posporo. Ang posporo o phosphorus at potassium ay tumutulong sa pagpapalago ng mga ugat upang manatiling matatag ang halaman sa pagkatuyot, pinapadali ang maagang pamumulaklak at paghinog ng bunga, at nagpapatibay sa halaman laban sa sakit. Potassium. Ang potassium ay nagbibigay ng kakayahan sa halaman sa produksyon ng asukal at gawgaw para sa mas marami at mabigat na bunga, tumutulong sa pagbibigay ng berdeng kulay sa halaman at iba't ibang kulay sa bulaklak at prutas. Pinalalakas at pinatitibay rin nito ang sanga at puno ng halaman. Paghihimbak ng abono. Itago ang abono sa lugar na hindi nauulanan o nababasa. Huwag hayaang dumikit sa semento ang sako ng abono o sa maruming sahig. Upang iwasan ito, gumamit ng patungang yari sa kahoy. Huwag itabi ang abono sa pestisidyo, gasolina, langis, wax, asupre o anumang bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Paano makakasigurado na kalidad ang mabibiling abono? Ang publiko ay dapat bumili lamang ng fertilizer na rehistrado ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA mula sa mga FPA licensed dealers at distributors. Upang matiyak na hindi peke ang mabibiling abono, dapat sundin ang mga sumusunod. Una, suriing mabuti ang sako ng abono kung may nakalagay na FPA registration number at tignan sa FPA website ang nakasulat na registration number. Ang pagkakasunod ng registration number ay ang sumusunod. Una, ay ang registration number code at sinusundan ito ng product category number, origin o pinanggalingan ng produkto kung ito ba ay local or international. Letra ng uri ng registration kung ito ba ay full or provisional. At ang panghuling 4 na numero ay ang bilang ng produktong nakarehistro sa kaparehong produkto. Pangalawa, suriin kung ang sako ay may nakalagay ng mga sumusunod na impormasyon. Directions for use, storage and disposal, warning and precautions, guarantee analysis, product description, manufacturer at manufacturing date. Panahon at paraan ng paggamit ng abono. Ang panahon at paraan ng paggamit sa abono ay nakabatay sa sistema ng pagsasaka. Ang dami at panahon ng paggamit ng sustansya ng halaman ay naaayon sa klase ng lupa at lagay ng panahon. Iwasan ang paglagay ng abono kung masama ang panahon. Ingatan ang paggamit ng abono lalo na kung maapektuhan ang tubig. Ang kagamitan sa pag-aabono ay dapat nagtataglay ng pantay na pamamahagi. Mahalaga na maingatan itong piliin, ayusin at pangalagaan. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website
fpa.da.gov.ph o mag-email sa info.dafpa@gmail.com. Isang masagana at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back sa mga nakatutok na mula pa kahapon. Kung kayo naman po ay ngayon pa lamang manonood, welcome po sa FPA Webinar Series Season 4, kung saan pag-uusapan po natin ang mga frontline services ng Fertilizer and Pesticide Authority. Ako po, si Ella Santiago, ang Information Officer 1 ng FPA at ang host for this season. So, bago po tayo dumako sa talakayan, atin po munang kamustahin ang ating mga Zoom participants. Good morning po, kamusta po kayo ngayong umaga? Syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating mga Facebook Live viewers. Good morning po. We hope po na masarap ang agahan po for today. Ayan. So, mukhang handa na po ang lahat. So, kahapon po, ating pinag-usapan po ang FPA mandates and functions, pati na rin ang license to operate ng Pesticide Regulations Division. Ngayon naman po, ay dadako tayo sa product registration ng Fertilizer Regulations Division. Para po malaman natin ang proseso ng product registration, meron po kami inihandang video para sa inyo. So, kung may mga tanong po kayo habang nanonood, huwag po kayong mag-atubiling i-chat po siya sa ating chat box at mag-comment po sa ating comment section. So, huwag na po natin patagalin. Let's watch this video. Hello po, good morning. Dito po ba yung Fertilizer Regulations Division? Good morning po. Yes po, ano pong maitutulong namin sa inyo? Bale, gusto ko po kasi sanang mag-register ng fertilizer product. Ano po kaya yung pwede kong gawin? Ma'am, new product po ba yan or nakapag-apply na po kayo before? New product po, bagong-bago po sa industriya, kaya hindi ko po talaga alam kung ano yung gagawin. Pwede ko po makita yung application nyo? Ma'am, under po kasi ito ng non-traditional fertilizer. Ang hawak ko po kasi is traditional fertilizer. Para po mas ma-explain ko sa inyo, tatawagin ko po si Sir Mario. Sige po. Hi, good morning po. Good morning, sir. Yes, ma'am. Bale, magre-register po sana ng fertilizer product. Eto na po yung folder, Opo. yung ano nila. O nga po, sabi nga ni Ma'am Lay, sige po. Kailangan ko pa atang explain to Ma'am further para po mas lalo nilang maintindihan. Ano lang, Ma'am? Pasok po kayo. Ay, okay lang pong pumasok kami. Okay lang, Ma'am. Para po, mahaba po kasi itong kailangan i-explain. Sige po. Sige po. Po tayo. Before po pala tayo pumasok, ito po pala si Sir Mike. Po yung in charge sa EUP and non-traditional product registration. Kasi mo po. Para po dito po tayo sa room. Para po makaupo sila. Paupo po kayo. Okay, sige. Ito po kasi product nila ay tawag po natin dito is non-traditional product registration kasi po yung raw materials niya ay wala po doon sa table 3.1. So, kailangan niya pong mag-undergo muna ng bioefficacy test or bioefficacy trial
bago po kayo makapag-rehistro ng product. Ano po yung mga requirements namin para makapag-register kami ng product? In your case po, ito po kasi yung non-traditional product registration. Yung isa po ay traditional product registration. Ngayon, ito pong product nila, before submitting the requirements, yung mga papeles po yun, kailangan nyo po munang makandak yung tinatawag nating bioefficacy test o field trial. Meron po tayong checklist nasa website naman po natin, yung nasa Citizens Charter. Naka-enumerate po doon yung application form, yung pag imported po kasi kailangan ng certificate of analysis from the manufacturer, yung MSDS or Material Safety Data Sheet, yung label, yung terminal report or yung bioefficacy data, at saka po yung payment. Ngayon ma'am, yung bioefficacy data, magagawa nyo po yun pag nakatapos na po kayo ng field trial. So, may isa pa po kayong step na kailangan gawin. Ang tawag po natin doon ay yung experimental use permit o yung EUP. Bale, ano po ang experimental use permit? Ang EUP po, yun po yung permit para po makapag-conduct kayo ng field experiment. Do you need further info, ma'am? Okay, tawagin ko po si Sir Mike para po mas ma-explain niyo ng gusto. Ano po yung purpose? Ano yung gagawin para ma-apply po natin yung permit na yun? Sige. 5 minutes lang po. Ito po si Sir Mike. Yeah, siya po yung agriculturist 1. Siya po yung nag-handle ng mga experimental use permit application. Ang experimental use permit po ay ito po yung paunang hakbang po natin para po makapag-conduct po tayo ng bioefficacy field trial. Then, ang kailangan po ng experimental use permit ay yun po ang ating trial protocol at saka yung location map po para malocate po siya ng ating mga regional field unit in the conduct po nung test. Saka po, ang kailangan po natin sa bioefficacy, kapag sa provisional po, kailangan po natin ng isang bioefficacy data, which is isang test crop at sa isang season lamang po. Kapag sa full registration naman po, kailangan po natin ng dalawang bioefficacy data, which is kailangan po ng distinct season or distinct location po. Yun po. At ang ating experimental use permit po, or ang ating bioefficacy data ay kailangan po nating masumite ng 1 taon pagkatapos po ng conduct po ng ating experimental. At lahat po ng ating mga treatment protocol, mga test crop ay nakasaad po sa ating blue book na makikita po nyo sa ating website. Yun lamang sa experimental use permit. Nabanggit niyo po yung fully registered products tsaka provisionally registered products. Ano po ba yung pinagkaiba nila? Para po sa provisional at fully registered product, i-explain po ulit sa inyo ni Sir Marlo para po ma-explain po ng maayos. Sige po. Tawagin po lang po ulit si Sir Marlo. Sir Mike. Hello. Hi, ma'am. Sige po. Yung tanong po ninyo ay tungkol sa pagkakaiba ng provisional registration at saka full product registration. Opo. Una naman niyo pong pagkakaiba, ma'am, yung validity ng certificate na binibigay natin. Yung provisional registration, valid po siya for 1 year. Ngayon, renewable po siya for succeeding year at saka maximum lang ng 2 renewal. So, ibig sabihin, si client, kayo po, kapag nakapag-register po kayo ng provisional registration, meron po kayong valid 1 year, for example, ngayong taon, mag-expire siya next year, first renewal, then mag-expire siya the following year, second renewal. Yun na po yung maximum renewal ng inyong provisional registration. Bakit po? Kasi, kailangan nyo po siyang
gawa na ng paraan para makapag-conduct pa ng another field trial para maging full registration siya. Okay, pangalawa pong pagkakaiba niya sa full registration, yung provisional registration, isang bioefficacy test lang po yung kailangan. Bakit po? Kasi may mga innovation po sa galing sa ibang bansa or dito po sa Pilipinas na si client or si company, probably ang kanyang reason bakit isang bioefficacy trial lang yung gagawin niya ay due to money constraint, kulang po sa funds, or dahil yung ibang resources ay hindi pa po available. So, yun po, kaya meron tayong pinapayagang provisional registration. So, by doing that, kahit 1 year pa lang yung validity niyan, ang ating farming, ang Filipino farmers, mayroon na silang access sa innovation pagdating sa fertilizer or plant growth regulators or kung anumang product na makakatulong po sa farming. Ngayon, yung full registration, kagaya ng nasabi ko po kanina, ang validity po noon ay 3 years. So, yung requirement po noon na isa ring may pagkakaiba sa provisional registration ay yung bioefficacy test. Ang full registration po kailangan 2 agad na bioefficacy test ang mai-submit or bioefficacy test data. Ibig sabihin, kung ang provisional registration po ay magkakanda ka lang ng isang field trial this year, si full registration, pwede mo na siyang gawin yung 2 field trial this year. So, yun po yung pinagkaiba niya sa mga requirements. The rest po, halos pareho lang yan. Yung label, tapos yung payment, medyo konting difference lang. So, yung payment, I think, hindi siya gaya ng issue. Bakit po ba importante ang product registration? Okay. Ang product registration po, napakahalaga niyan. Kasi, ang mandate po ng FPA ay matulungan ang lahat ng mga magsasaka na ang bibili nilang abono or kung anumang input sa farm ay dumaan sa masusing evaluation. Kailangan po di kalidad. Pangalawa, kailangan po wala yung contaminants kagaya ng heavy metals at coliform. So lahat po yan, yung mga registered products natin, meron po yung binibigay na tinatawag nating confirmatory test. Ano po yun? Ang confirmatory test po, yun po yung laboratory test natin. Doon po makikita yung percentage o yung concentration ng nutrient na declared po doon sa isang product. Pangalawa, makikita din po ng chemist natin dito sa registration section kung gaano kataas yung nilalaman na heavy metals ng product. Pangatlo, makikita rin po kung gaano kataas yung coliform. So, lahat po yun may kinalaman sa tinatawag nating food safety tsaka environmental impact. Kasi po, una, yung coliform, yun po ay pag accumulate o naipon sa ating lupa, maaari pong mapunta siya sa prutas, dun sa halaman, kakainin din po natin yun. Yun po ay magsasani ng sakit. Pangalawa po, yung heavy metals na tinatawag natin, sa haba po ng panahon, kung yun din po ay maipon sa ating tubig or sa lupa, ay maaari din pong mag-cause ng sakit kagaya ng cancer. So, yun po ang kahalagahan ng product registration kung bakit kailangan gumasto kayo po na gustong magnegosyo ng abono. Kung gusto po naming mga clients na mag-submit ng fertilizer samples for product registration, ano po yung mga dapat naming gawin? Ay, madali lang po yan, ma'am. Number 1, kailangan nyo pong malaman yung tinatawag nating guaranteed analysis. Yun po yung pinakalaman ng inyong product. Halimbawa, kung ang product A nyo po, ang laman niya po ay nitrogen at potassium, yun po ang kailangan nyong ipatest. Yung application form po niyan or request for analysis, nandun din po sa website. So, madali na po siya. Download lang po yun. I-tick lang po doon. Ilagay yung, kunwari, nitrogen,
check nyo lang. Phosphorus, check nyo lang. Kung meron po siyang amino acid, check nyo lang po yun. Tapos, kailangan lang pong makipag-coordinate sa ating chemist para po ma-assist sila kung saang laboratory siya i-test. Ang laboratory test po, primarily, dito po siya sa FPA. Ngayon, kung hindi po available yung equipment dito o yung services, i-endorse po yung inyong request sa recognized laboratory. Gusto nyo pong tawagin ko yung in charge para po ma-explain niya pa kung meron pa po kayong ibang katanungan. Sige. Okay. So, pagka po naka-work from home or absent yung ating in charge, meron po tayong alternate. So, andito po si Ma'am Rhea para po ma-explain yung ibang katanungan sa laboratory testing. Ma'am, Sino man tanong? si Ma'am. Hello. Hello po. Bali, ano po kasi, pag magsasubmit po ng fertilizer samples for product registration, pwede niyo po bang i-walk through kami sa proseso sa kung paano po namin siya gagawin? Pag halimbawa yung sample nyo ay imported, depende din yun kasi may evaluation pa yun kung dadaan pa siya sa bioefficacy or not. So kung hindi na siya dadaan, proceed na siya sa sample for analysis. So i-check namin kung ano po yung ipapa-test nyo, kung available ba siya sa laboratory natin sa taas, sa LSD, or pwede siya, meron kasing times na hindi siya available. So, in-endorse natin sa ibang recognized laboratory like Centrotech, SGS, OPIR, and other accredited laboratory. Then, after po niyan, pag halimbawa hindi siya available sa ating laboratory, nagbibigay po tayo ng endorsement para sa recognized laboratory. Then, pagbigay nila ng sample, submit ng sample, tapos yung request for analysis ng recognized laboratory, then the payment po ay i-direct na po nila doon sa recognized, hindi na po siya dadaan sa atin. Tapos yung sample, tayo po yung magsasubmit sa laboratory or di kaya pinipick up po ng recognized laboratory. Usually, mga ilang araw po yung proseso ng testing na yun? Depende po ma'am. Yung sa Centrotech ay 15 working days. Sa SGS naman po ay 10 working days. Then sa iba ay medyo hindi ako familiar. Paano po yung laboratory dito sa FPA? Sa FPA naman po, pag nagsabit po sila ng sample, bibigyan lang po sila ng request for analysis, na-fill upan po nila. Tapos after po nun, magbabayad na sila sa cashier. Then si chemist naman po, dadalhin niya po sa laboratory for analysis. 20 working days naman po yung kanilang processing time. Ayun, sige po. Paano naman po yung sa TPA? Ano po ang TPA? Third party authorization naman po, ito po yung ang product na to ay registered na siya as traditional or di kaya non-trad. Then, i-market lang siya yung CTPA, siya yung magdi-distribute as distributor ng product na yun. So, yung gagawin niya, i-register niya as TPA para ma-distribute niya worldwide. So, ano pa po yung mga ibang certificates na ini-issue ni FRD? Kay Sir Marlo na lang po siguro yung sa mga other pa po. Other certificates po yun. Halimbawa, kung kailangan nyo po ng sample from abroad for, kagaya po ng nasabi ko kanina, yung experiment sa field. So, kailangan po nun ng permit para makuha nyo sa Bureau of Customs. So, ang tawag po doon, other certificate. Ang form po niya nasa website din. Then, simple lang po ang mga requirements niyan. Paano naman po kung gusto ni naming client na mag-avail ng VAT exemption? Okay. Ang VAT exemption po, yan po ay, sabihin ko po muna yung purpose. Yung VAT exemption po, yun po ay yung privilege primarily ng ating farmers na dinadaan sa katulad po ninyo na mag-invest sa fertilizer. In-exempt po kayo sa VAT para po
hindi na maipatong yung VAT doon sa retail price for the farmers. Ngayon, yung exemption po yan, VAT exemption permit, meron pong form yan na kailangang i-fill out, downloadable din po sa ating website. Then, kailangan po meron kayong account na gagawin sa tinatawag nating National Single Window. Yung National Single Window po, meron kayong i-fill out doon na application din. And then, doon po yung nakakonect po doon yung BOC and other agencies para po sila, malalaman nila kung meron nang naka-apply dito sa Fertilizer and Pesticide Authority. After that, ang approval po niyan ay online din po ni Ma'am Jane, yung ating pong in-charge sa VAT exemption. After which, kapag approve na po yan, doon sa National Single Window, pwede na po siyang bayaran dito sa FPA. Then, yung ano po mismo, yung certificate, pwede na po yung ma-download and then ma-print po ng mismong client. So, yung mga na-discuss at nasabi niyo po ngayon, yun po ba yung primary function ng Fertilizer and Regulations Division? O baka may iba pa pong function and services? In terms po sa function, para po sa mga clients na katulad po nila, yun na po yung primary functions. Kung pag-uusapan naman po natin yung function niya para sa buong Pilipinas, yung iba po pong main function niya ay mag-monitor ng mga fertilizer products in terms of quality, inspection ng mga warehouse and retail stores para po patulungan yung ating mga regional field units na makita yung kung gaano ba ka sinusunod ng ating mga clients or ng mga stakeholders yung ating mandate. So, yun lang po yung mga questions ko. Okay, nice meeting you po, ma'am. Nice to meet you din po, sir. Thank you. So, we hope po na hindi po kayo nakatulog sa panonood sa video na yon. And we hope po na naintindihan niyo po ang product registration process ng Fertilizer Regulations Division. So, upang mas maintindihan po natin ang topic for today, sasamahan po tayo ng Senior Agriculturist ng Fertilizer Regulations Division. Let's all welcome Sir Marlo B. De Blois. Hi sir, welcome po to the program. Kamusta po kayo ngayong araw? Morning, ma'am. Doing good. Okay po. So may gusto po ba kayong batiin? Baka po may mga kamag-anak po kayong nanonood ngayon. Good morning po sa lahat ng nanonood ngayon ng live. Sana po may matutunan kayo ngayong araw na to. Sobrang informative po nung video na pinanood natin about sa product registration. Na-explain po ng mabuti yung process na dapat gawin ng clients. Lalo po kung first time po nilang mag-register ng fertilizer product. Pero syempre po Sir Marlo, kaakibat po ng mga proseso na yun, may mga forms po silang dapat nasagutan. Pwede niyo po bang ipakita sa amin kung paano po sagutan yung mga forms? Okay. Thank you for the opportunity, ma'am, para mas ma-assist natin yung mga clients natin. So, pupunta lang po tayo sa website. So, type lang po natin fpa.da.gov. So, click natin yan. Ito po yung website ng FPA. Dito rin po makikita nyo dito yung mga announcement ng kunwari may yung mga ganito po, public advisory. May mga fertilizers na makikita nyo sa field na hindi naman registered. So, yung iba po, nag-a-announce kami dito. Okay. So, para po makapag-umpisa tayo sa product registration or any transaction sa FPA, kailangan lang po natin tingnan dito sa information resources yung forms. So, ito po, downloadable forms. Click lang po natin ito. So, kunwari, kagaya ng nabanggit po kanina sa video, before po tayo mag-product registration, kailangan po ng sample or confirmatory analysis. So, dito po, hanapin lang natin dito yung request for analysis. So, request for analysis,
po siya. Ito po. Wait lang. Ito, kunwari, ito po. Request for sample endorsement. Da-download nyo lang po ito, then i-fill out po ito click nyo lang po itong download. Save nyo lang po sa inyong computer para ma-fill out. And then, yung isa po, yung request for analysis, it's another form para po dun sa confirmatory analysis. And then, once po na-fill out nyo yun, isasubmit nyo po siya sa email address na ibibigay po namin mamaya. So, after which, kapag pasado na po yung ating confirmatory analysis na evaluate na siya ng ating chemist na pasado, pwede na po kayo mag-proceed sa application for product registration. For example, ito po, application for imported fertilizer product registration. So, click po natin ito. Ito po yung form. Kailangan po natin i-click tong arrow na pababa. Ito po yung download. So, save lang po natin. Save. Then, buksan po natin siya. Ito po ay editable form. So, pag-click po natin yan, umpisan po natin sa pinakataas. Kailangan pong makikita nyo dito, revision, yung upper right, form number, then revision number 5. So, start po tayo sa contact person. Kunwari ako po yan. Marlo de Blois. Kailangan po ma-fill out natin lahat. Kunwari, representative po ang designation natin sa company. Fill out po natin lahat kasi mahalaga po ito. Kunwari, kailangan makontak kayo kung may mga kulang na information. Meron kaming hawak na data or details. 6158. Then email address. Example, my email address ay mardeblois.fpa@gmail.com. Then click po natin kung halimbawa, new ba yan or renewal ba yan. So, kung renewal, meron po siyang naka-assign na registration CPR number or yung registration number na nandun po sa ating certificate, yung to expire na certificate or yung expired na. Halimbawa, usually nag-start po siya sa 1-1 or 4. So, depende po sa type of product. Kung inorganic fertilizer, kadalasan po yan, ang number po niyan ay 1. 1-1, pag imported, IF-4300. Example lang po yan. And then, makikita nyo doon yung expiry date. Fill out lang po natin. Kunwari, July 25, 2023. Sunod, ito naman po yung next na information. FPA importer and or distributor license number. Ito po makikita nyo naman po ito doon sa LTO, yung license mismo na hawak nila. So, lalagay lang po natin dyan. Kung hindi pa po kayo nakapag-renew, expired na din, lagay nyo lang po yung existing na, kunwari, or iba naman po ang series nito. So, may mga number series din po yan. Lagay lang po natin. And kunwari, expired na din, November 2, expired nung November 2, 2023. So, by doing this, makikita po namin na kayo ay previously bebenta na or undergoing ng selling ng fertilizers. And then, yung past test result, evaluation summary number, makikita nyo po ito sa, kunwari, ang nakalagay doon, 2023-01-1B. Yan po yung number na ang mag-a-assign po niyan is yung ating FRD chemist. Ang tawag po natin dito, yung acronym is TRES o yung Test Result Evaluation Summary. Ito po yung document na magsasabi kung yung laboratory test result na nakandak po ng recognized laboratory ay pasado o hindi. Then, yung date of test result, kunwari, July 4, 2023. So, fill out lang po natin ng ganyan. Okay, dito na po tayo sa item number 1, product information. Letter A, brand name or trade name. So, yan po yung, kunwari, ang brand name ay Malakas.
inorganic fertilizer. So, ilalagay po natin dyan. Tandaan po natin na itong pinifill out po ay for renewal. So, ito na po yung inyong brand name na registered na dati. So, kung ano po yung nasa certificate, ilagay nyo lang po dito. Yung category, ibig pong sabihin nito, ito yung nasa blue book natin o sa regulatory policy kung anong type of product. For example, inorganic fertilizer ba siya? Inorganic foliar fertilizer ba siya? O soil conditioner. So, pipili lang po kayo dito. Halimbawa, ano po siya? Biostimulant. So, click po natin yung dito po siya. Yung downward arrow, click natin to tapos click lang kung anong category or product type. And then, letter C, yung guaranteed composition of product. Ito naman po, ito yung information kung ano yung laman ng product. So, nakalagay naman po dito, for example, N, 14%, P2O5, 14%, and others. So, sa biostimulant, meron po tayong, kunwari, yung humic acid, biostimulant siya, under category ng biostimulant, lagay po natin dito, equals, kunwari, 10%. So, lalagay po natin dyan. Kopyahin lang po natin yung nasa certificate. Nakalagay naman po yung itong information na to sa dating nating certificate. And kung maaari, mayroon siyang amino acid, so ilalagay po natin dito equals to 2%. So, ganyan lang po siya. Then, proceed po tayo sa letter D, yung size or type of packaging. Kung yan po ay liquid at meron kayong 1 liter na packaging, then indicate po natin dito, 1 liter. Then, kung meron kayong pinakamaliit, 250 ml, lagay lang din po natin. Ngayon, kung solid naman po, lagay din po natin. Kunwari, ang packaging nyo ay 10 kilograms. So, 10 kilograms. Then, meron kayong 5 kilograms. Lagay lang po natin yan. Ito pong country of origin, dahil ito pong form na na-download natin ay for imported fertilizers, lagay lang po natin yung origin ng manufacturer. Halimbawa, Australia. Tapos yung name, etc. So, lahat pong nandito, makikita nyo po siya sa Certificate of Product Registration na na-issue. Either last year or nung mga nakarampang taon. And then, sa company information, fill out din po natin. So, FPA, then lagay ko yung business address. Take note po dito sa business address na ang ilalagay nyo po dito, sana yung match din po doon sa inyong license to operate na nandito sa fertilizer division. Kasi yun po yung official company address nila or business address. Then, sa raw materials, lagay nyo lang po dito yung kung ano po yung naandun sa, usually nakikita po ito sa material safety data sheet or sa document mismo ng inyong supplier. So, humic acid and then yung isa, amino acid. Example lang po ito. Yung ibang products po kasi may pinagkukuhanan sila na raw materials. So, make sure na lang po na kung ano yung nandun sa safety data sheet or sa certificate of analysis. Meron din po minsan. And then, sa target crops, kung halimbawa ang nakalagay na sa certificate nyo ay all crops, di ilagay lang po natin dito all crops. And then, accredited researcher, I think not applicable po ito kasi renewal, hindi naman kayo nag-experiment na. Applicable po ito doon sa mga tinatawag nating non-traditional product registration kung saan kailangan po ng researcher para mag-conduct po ng bioefficacy test. So, lagay lang po natin ang name niya dyan. And then, estimated pricing. And then, yung ex-warehouse price. So, ito po, makikita nyo ito doon sa, kung imported yan, doon po sa mga importation documents. Yung bill of lading, sales invoice, nakikita nyo po ito. Then, don't forget, marami pong nakaka-ligtan ito. Yung pangalan at saka po pirma. And then, dito po sa pangalawa, ito naman po ay yung
doon na po mismo na nag-affirm kayo na kayo ang accountable sa application ng registration. So yung una, ito pong first line, yung consent to share data. Second line is yung affirmation na nag-apply po kayo ng product registration sa FBA. Then, pa-notarize lang po. Okay? Okay na po siguro, ma'am? So, thank you po for that very informative demo kung paano po mag-answer ng product registration form. Kung gusto po nilang makontak yung mga personnel po na nasa Fertilizer Regulations Division, sino po yung mga kailangan nilang hanapin? Magsisend po kami ng email addresses ng mga kailangang makontak. Meron po kasi tayong naka-assign per type of product registration. Kunwari, kung pag traditional fertilizer po siya, ang kailangan po nating hanapin pag pupunta tayo sa office ay si Miss Lay o kaya ako. Pagka non-traditional product registration naman po, kung saan kailangan ng mga bioefficacy test or kailangan ng EUP muna or label expansion po yan, si Sir Mike or Michael Juan at saka po si Miss Bon ang kailangan nating hanapin. Yung kanina po sa video, nakita nyo si Miss Rhea, siya naman po yung in charge sa third-party authorization. And then kung mga general concerns po yan, mag-email lang po tayo doon sa frsdguardians@gmail.com. Ayun, usually po yung mobile number ko, binibigay ko po yan para yung mga manggagaling pa sa malalayong lugar, yung wala po sa Metro Manila, pwede po silang tumawag ng walang gaanong charges. So, pwede niyo po bang i-disclose sa kanila yung mobile number niyo po? Sige po, i-type na lang po natin sa chat. Pa-dictate na lang dito. 0917 133 6158. Po natin, 0917 133 61. Okay. So, syempre po, basing lang po sa names, baka po hindi makilala ng mga clients natin kung sino po yung dapat nilang tanungin. Meron po kaya kayong mga pictures na Yes. dapat po nilang puntahan. Good question. Sige ma'am. Shown po sa screen natin, ito po yung mga pangalan at mukha ng in charge. So, unahin ko po ang ating OIC ng division, si Ma'am Rowena Reyes. Siya po yung officer in charge as Chief Agriculturist. At yours truly naman po sa registration section. Ako po yung Senior Agriculturist. Kalakyan natin. Okay. And then, dun po sa gawin ko pong in sequence. Pag magpapatest po tayo ng sample, ito po si Ma'am Giselle A. Prado, siya po yung chemist 2 natin sa FRD. So, sa kanya po tayo mag-email, siya po ang sasagot ng email. Siya rin po yung mag-assist sa atin para ma-endorse yung ating sample sa laboratory. Then, sa kanang bahagi po si Michael Juan ng ating Agriculturist 1. Siya po yung in charge sa AUP, label expansion, at saka sa mga non-traditional products. In short, lahat po ng product registration na kailangan ng field experiment or yung tinatawag nating bioefficacy test, siya po yung kailangan nating lapitan. Then after which, kung meron na po tayong product registration, sa mga imported products lang po, yung local, wala naman pong VAT exemption. So yung tinatawag po kasi nating VAT exemption, yan po ay privilege para sa ating mga farmers para hindi na mapunta sa kanila yung burden ng yung cost ng VAT. Kaya po yung lahat ng stakeholders, nag-a-apply po sila ng VAT exemption certificate. Si Ma'am Jane Apostol naman po ang in charge dyan, ang ating agriculturist 2. So lahat po ng VAT exemption related concerns, dito naman po tayo kay Ma'am Jane tayo, kailangan makipag-usap. Now, meron po tayong 4 na lahat pala sila girls na nag-assist po sa atin. So, si Miss Jocelyn, Miss Josie, nag-assist din po siya minsan sa mga letters at sa traditional product registration.
Now, ang kadalasan po sa mga renewal at yung mga tinatawag nating 6 major grades sa traditional product registration, ito po si Ma'am Lera. Miss Lera ang kadalasang humaharap. Then, sa non-traditional product registration, si Miss Bon naman po yung kadalasang humaharap. Like for example, EUP and label expansion. So, sila po ang magkatuwang ni Mike para po doon sa ating mga application. Then last, si Miss Rhea para naman po doon sa ating third-party authorization. So, yun po. We hope po na familiarize po kayo sa mga dapat ninyong puntahan at tanungin kung may mga concerns po kayo about sa product registration ng Fertilizer Regulations Division. Siyempre po, hindi matatapos ang ating programa nang hindi po natin tinitingnan ang mga tanong ng ating mga Zoom participants at sa Facebook Live comments. So, sa Zoom po, meron pong tanong from Pine Valley Corporation. Paano daw po kung na-late ang submission ng bioefficacy data more than 1 year? Valid pa daw po ba yung data? Good morning, sir. Tama ba? Good morning, sir, or good morning, ma'am? Wala po nakalagay. Pine Okay. Valley Corporation. Sige. Good morning po, Pine Valley team. Yung tanong po nila, hindi po siya kadalasang nangyayari. Although may mga instances po na ganyan, ang bioefficacy data po natin, magiging valid siya provided na, kung based po sa ano niya, sa tanong niyo, provided na meron po tayong ginawang effort before umabot ng 1 year yung ganong situation. Kasi after po natin after makandak ng researcher yung ating bioefficacy trial, kinakailangan po magawan niya yun ng terminal report. So kung may mabigat pong reason kung bakit hindi niya magagawa, halimbawa nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon ng problemang mabigat sa family, kung saan yun po ay naging sanhi para hindi siya makagawa ng terminal report, maaari pong payagan tayo ng agency na gamitin pa rin yung bioefficacy data. So, dapat po kung merong nangyari na hindi niya magagawa yung terminal report, kailangan po ma-inform na agad si FPA sa pamamagitan po ng researcher mismo at po ng kayo po mismo, yung company, mag-inform po tayo agad sa FPA na hindi magagawa yung terminal report. So, yun po. Kung wala naman pong ganoon, kailangan po naming ma-review kung ano yung valid reason kung bakit hindi po nagawa yung terminal report, hindi na-submit. So, we hope po na nasagot ang katanungan ninyo, Pine Valley Corporation. From Facebook comment naman po, may nagtatanong daw po na if for new product daw po, 20 working days pa rin daw po ba yung laboratory testing? Thank you for that question, sir. Ang testing po ng laboratory natin, depende po siya sa dami ng na-receive na sample during that week. So, nag-average po siya, ang alam ko, ng 2 weeks. So, minsan umabot ng 20 working days. Depende po sa dami for that particular parameter. Kasi po minsan, nagsasabay-sabay po yan yung particular parameter, halimbawa nitrogen or phosphorus, kung season din po ng taniman ng palay or corn, kasi po kailangan mag-import din or maggawa ng mag-produce ng or mag-manufacture ng abono ng ating mga manufacturers. So, yun po yung tingin ko ang pinaka sagot kung bakit minsan umabot ng mahabang panahon yung pag-conduct ng confirmatory test. Ganun po pala yun. So, nakadepende po sa kung gaano po Season. sa season, kung gaano po Sasabay kadami po yan eh. nagsasubmit. So, may mga tanong pa po ba from our Zoom participants at sa ating Facebook Live viewers? Habang naghihintay pa po tayo ng tanong, Sir Marlo, ano po ba yung consequence na pwedeng harapin ng may-ari ng isang fertilizer product pag hindi po registered yung product nila sa FRD? Ano po yung consequence? Hindi po maganda. Base po sa ating policy, meron pong karampatang parusa yan in terms of monetary value. Kung hindi po ako nagkakamali, I think 20,000 yung sa ngayon. So,
May plano po tayo na ma-revise yan kasi parang hindi na yata commensurate yung parusang 20,000 sa ngayon. Pero definitely po, pagpapaliwanagin po tayo kaagad ng ating regional field unit, mabibigyan po tayo ng due process naman. Pero sigurado po yan, kung hindi po tayo nag-rehistro at nagbebenta po tayo ng product, unang-una unfair po yan sa mga sumusunod sa mandato ng FPA. Pangalawa, yun nga po, yung may consequences po siya na hindi maganda. Para naman po sa mga farmers po natin, paano po nila malalaman na yung product na binibili nila ay registered sa FTA? Una po, kung tayo naman po ay meron ng access sa website or kadalasan na po ngayon ma'am, nag-Facebook at nag-internet. So, kagaya po ng pinakita ko kanina, i-navigate lang po natin doon sa website yung information resources. Nandun po yung registered products, registered fertilizers. Click lang po natin yun and then download. Nandun po lahat ng pangalan ng produkto, pangalan ng company, yung registration number at saka po yung expiry date. So, dun pa lang po makikita na natin kung gusto nating ma-check yung binili nating product ay rehistrado sa FPA. May isa pa pong paraan. Kung tayo naman po ay walang access sa internet or hindi tayo gaanong bihasa, pwede po tayong lumapit sa regional field unit para po ma-check. So, hindi lang po pala central office ang pwede Mhm. nilang lapitan. Yep. Pwede rin po silang magtanong sa Agpasi. regional field Yes. unit. Okay po. So, syempre po kapag nagre-register po sila ng mga products nila, kailangan po na accurate yung information na nilalagay nila. Katulad po ng pinakita ninyo kanina sa may product registration form, Mhm. nilalagay po doon yung parang information po ng product Yes, nila. tama po. Bakit po ba importante yung transparency kapag nag-undergo po ng fertilizer product registration? Kasi po, una, kailangan po natin maging fair sa farmers. Kailangan po yung nilalagay natin doon, yun yung tamang information natin. Pangalawa po kasi, yung traceability ng product. Kasi nga po, ang mandate ng FPA is to assure yung public ng safe and quality yung binibenta natin sa farmer. Kasi in the end, tayo din po ay apektado kasi tayo po ang kakain ng fruits or ng aanihing palay ng ating mga farmers. Tama po yun. So, for our last question for this episode po, paano po nakikipag-communicate ang FRD sa mga clients in terms po of changes or updates po related sa fertilizer product registration and renewal? Una po, bibigay tayo ng communication sa mga regional field unit para po ma-update din nila yung mga kadalasang pinupunta nilang mga tindahan or yung ibang mga area distributor. And then, meron po tayong website at saka Facebook page kung saan dun po nag-a-announce din po tayo. Sa website po, automatic po yan pagka merong changes sa registration, meron po tayong inilalabas na memorandum circular kung saan nakasaad po doon yung mga changes at saka kung ano yung maaring transition period kung sakali man. So, pwede rin po ba silang mag-abang sa Facebook page ng Fertilizer and Pesticide Authority regarding po sa mga announcements ng Opo, ma'am. FRD? Yes. Yan, kaya mag-follow and like na po kayo ng aming Facebook page at Fertilizer and Pesticide Authority. So mukhang wala na pong mga tanong mula sa ating Zoom participants at Facebook Live viewers. So mukhang naiintindihan na po ng lahat kung paano ang proseso ng product registration sa Fertilizer Regulations Division. Maraming salamat po Sir Marlo sa pagsama sa amin sa programa. Salamat din po. So, kamusta naman po ang experience? Okay naman po kayo? Maganda po opportunity ko to para magkaroon kami ng idea din kung ano pa yung mga kailangan nating bigyang linaw sa ating services. So, para po sa ating mga Facebook Live viewers at
Zoom participants, maa-access nyo po ang post-evaluation form sa ating chat box at sa ating comment section. Please lang po, sagutan Okay. nyo na po siya agad dahil may time limit po ang pagtanggap ng responses. So, sagutan nyo na po siya ngayon. Yan. So, we hope po na marami po kayong natutunan at napulot na kaalaman sa ikatlong episode ng ating webinar series. Abangan niyo po ulit kami mamayang 2:00 ng tanghali para sa ika-4 na episode kung saan pag-uusapan naman po natin ang product registration ng Pesticide Regulations Division. So, magkita-kita ulit po tayo mamayang tanghali dito lamang sa FPA Webinar Series Season 4.